Hello, good morning, everyone. This is our lesson two. It is entitled Old Media and the New World. So, for this morning, I'm going to evaluate the changes between the old media and the new media. And we're going to analyze the possible solution on the death of new media and understand the importance of the media. So, we have here how does the internet affect the traditional media? So when we talk about traditional media, it is we talking about the print media that is composed of magazine, newspaper, flyers, and etc. Basta anything that the media that is utilized by our parents before. It is the media that is utilized by our ancestor, and the form of media communication that is being used in the past decades. Okay, that is what we call traditional media. So according to Cruto and Hoynest 2023, they stated that the new era of communication was made sense by the flow of information that is one of the main purpose of the internet. Diba? We are now living in the new era wherein anything that we want or any information that we want could be researchable. Uh, one for being when we go to Google, then we're going to type anything we want, di ba? Pag click na to enter, naa na dayon tanan ang mga information na gusto nato. That is the new era of communication. Kasi anything or anyone nga kanang mga balita, kung unsa-unsa pa man dinha, naa na tanan siya sa internet. Naa na tanan kay Google. So, isa ra nato ka-click kung gusto natong balita sa landslide o naa dayon na siya, daghan na dayon na siya ang mabuhat ana. Daghan na dayon magpakita nga mga subtitle ana, so mag-click-click lang ta, then makita na dayon nato kung unsa nga balita ang ato ang gusto mapangita, right? So mauna na siya ang ato ang ginagamit karon, since traditional media I think is dead nowadays. Wala namang boy mga tao karon nga mahilig pa magbasa og mga newspaper, right? Wala na pud kaayoy nagapamaligya og dyaryo. So the traditional media or the print media is na mura siya dead na jud siya karon nga generation. Kay since the millennials and the generation Z or the Gen Z, kay dili na sila they find boring when they read newspaper. Unsa man ang gusto sa mga millennials ug sa generation Z? Ang gusto nila is internet, mag-browse-browse lang, then magbasa-basa kung unsay naa didto, mag-YouTube-YouTube. So mao naman siya ang trend karon. That is why the traditional media is dili na gyud siya popular nowadays. So, starting from the invention of internet, the first media age is beginning to lose its audiences, which is true. Tama man siya, di ba? Wala naman gud kaayoy nagatangkili karon sa mga newspaper. Its purpose as major source of public information and its challenge to survive from dying of the industry. So, pag-abot sa internet, medyo katong mga naay mga negosyo nga mga newspaper na feel nila ang ilahang pagkalugi jud kay wala naman kayo'y mamalit. It is because just for example, kung ibutang sa imong sarili, ngano palit pa man kog newspaper nga, pwede ra man ko mag-Google kay naman ko net. So kung kwarta, i-load na lang ako para magkaroon og internet, right? Ingon ana naman karon ang trend. So according to Castel 2003, internet gave people the clear of the internet being means of communication from many people in specific time and global scale. So global siya, no, dili lang siya dili sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. In this connection, internet allows its audience to have freedom of information and speech by expressing their own thought, ideas, emotion, and feelings. This concept of internet is contrary to the broadcasting media that allows one person to disseminate information to many people. Tama? 'Di ba? Kapag
naay isa ka, just for example si unsa man ni siya nga mga ano ha, mga news kanang, for example si Inquirer. Inquirer is print media. Pero nag-adapt naman pud siya og kaning internet. So makita na nato ang Inquirer nga kanang name sa company, makita na nato na siya sa internet. So, for example, ang ilahang writer dito is naa siya gisulat, then ikaw as a viewer kay gi-search man nimo siya, so nakita nimo dito, pwede na ta maka-comment. Mahatag na nato atong mga idea, mahatag na nato atong mga thought, di ba? Mga ano man gyud taan ano kanang comment nga ay dili na siya mao, so ma-share na nato atong idea. Pero kung itandi nimo siya sa katong sa una nga broadcasting media, just like for example sila Corina Sanchez, si Noli de Castro, katong wala pa nauso ang internet, nagatan-aw patag TV or nagatan-aw patag news, kung unsa ang idea sa editor, kung unsa ang idea sa broadcaster, solely kita nagadepend dito Kung unsa man ang iyahang iingon, murag mao na to ang imuhang tuan. Pero karon dili na siya mao. Kay kung unsa iyahang giingon, wa ka nakauyon, pwede man ka mo comment karon through internet. So mauna siya ang nahitabo sa internet world. Okay? So we have here the print media. So unsa may mga example sa mga print media? So makita nato diri no na ay Daily Express, Daily Manila, mao ni siya mga Sunstar, mga Daily Star. Then we also have the magazines. Mao ni siya ang mga popular dati. Mao ni siya ang way on how to grasp news outside our municipality, outside our country through this print media. So diri la ta maka-solely maka-rely sa balita. Pero karon daghan na kaayo broadcaster. Daghan na kaayo og kanang mga reporter. Kay naa na may mga vlogger. Naa na may ginatawag nga pwede naman ka mag-live. Parehas atong nahitabo nga landslide sa Masara. So dili lang ta solely depend sa isa ka media personality kung when it comes on delivering the news, right? Since we have an access to the internet, bisag dili ka reporter, you can relay the news to other people around the globe by simply clicking the live button of your Facebook account, right? So pwede na ka mahimong reporter on your own by the use of internet. So we have here the print media. So sa may pasabot sa print media, it is the traditional way of knowing the information. It is in the form of newspaper, para sa kung giingon gaina, it can be magazine, it can be poster, banner, in any form of printer materials. Basta kay naka-print sa papel, mauna na siya ginatawag nga print media. Print. Sa ato pa na ay mga sulat-sulat ng papel, media, balita. So muna siya ha, print media ang tawag ana. Anything nga makita ninyo nga way of newscasting, way of delivering news nga naka-print siya sa bisag unsa nga papel din that is what we call the print media. So print media is printed information which is spread by the use of paper. It is one of the oldest and basic way of spreading out of news. So maugi ni siya ang atong gamit sa unang panahon. Kung naay mahitabo sa Luzon nga mga pagbaha, magpaabot jud ta ana og mga newspaper para lang ma-inform ta. Pero karon dili na ta maingon ana kay pag one minute pa lang. Just for example, katong nahitabo sa Masara, mao pa jud pag landslide, nakabalo day ng mga tao kay ngano man, it is because of internet. Pero kung wala pa internet ato nga time, so magpaabot pa ta og print media ato, magbasa sa tao lang nag-landslide ay dito. So ingon ana ang mahitabo no. So mao na siya ang ginatawag nato nga print media. So the art of printing started in China. So mao ni siyang yahang kumbaga pa rooted kung asa nagsugod ang print media. It started in China during the Tang Dynasty. It was made of carved woods to print letters, and the first book published in 868 AD was Diamond Sutra. Ang writer si Wang Chik. So mao ni siya ang itsura sa Diamond Sutra. So some copies of this are still preserved in museum in China.
So wala sila nagamit sa una og paper, gigamit nila ay kahoy. Wala pa naimbento ang papel sa una, but then paper came from wood. Pero wala pa sila papel sa una. So unsa man nila ang gigamit, gi-curve nila sa kahoy. And later on, na-discover nila nga si kahoy is pwede dahil siya himuong papel. Mauna naa tay mga papel karon. Okay? So we have here types of print media. Number one, the leading is the newspaper. It is considered to be the most popular form of print media. Diba? Sa una, ang mga lolo, lola, naapoy mga nagnegosyo, gabike-bike sa una din, mamaligyan na sila newspaper. So si lolo o si lola sa una, kanang excited na sila every morning, nga muagi tong nagabike-bike, kay mupalit po na sila newspaper, for them to be aware kung unsang nahitabo sa ato ang kalibutan. Kay mao man na siya ang channel. Newspaper is the main channel of news before. Okay? Napoy ginatawag nato nga newsletter. It is a source of information for small community or groups. So si newsletter, dili siya same ka newspaper. Kasi si newspaper is mga balita around the globe. Pwede siya pang international, pwede po siya nag-hold po siya og kanang balita nga naalang ko sa local. Pero pag moingon kag newsletter, kanang balita ra siya or diary ra siya nga naalang sa inyong community. Kung mga balita lang within your community. So wala na siya ginatakel nga balita nga outside your community. So we also have the magazine. It offers article about various topics like entertainment, celebrities, food, fashion, and many more. Diba? Sa magazine, makita niyo dito mga cover, katong mga artista. And ang ilahang gina-purchase din or ilahang gina-showcase is mga entertainment, mga pagkaon, pwede po mga, kung makita nato no, kanong mga Avon nga mga magazine sa Avon, o mayon na siya no, mga fashion, mga sanina. So mao na siya ang mao na siya mostly ang atong makita sa magazine. So we also have banner. Usually made by cloth or paper, banner are used to display slogan, logos, and other specific messages. So sa pagkakaroon, ang banner, equivalent sa banner sa pagkakaroon kay tarpaulin. So mura na siyang tarpaulin sa unang panahon, ang banner. Pero si banner, composed na siya mga clothes sa kanang mga puti bitaw nga tela, niya na ay mga print, tapos ginabutang na nila din na ginasangit-sangit na nila. So mauna siya ang gamit sa una sa eleksyon, kaning ginatawag nila nga banner. Kung nakaabot pa mo, kung kinsa man to nakaabot sa inyo dinhino kaning mga 10 decades na nga mga election sa una, so banner ang ilahang ginagamit. Then we also have the billboards. It is made for advertisement and usually made with graphics and text, printed in the huge sizes so that it can be read from distance and catch attention. So kung kinsa man to nakaadtog Davao, nakaadtog Maynila, or bisag diri sa Tagum kay naa man po'y mga billboard pero dili jud ingon ana kadaghan, mostly mas makita nimo ang billboard sa Davao. Mao na siya ginatawag nga billboard kana bitong na mga artista didto nya. O for example, si Derek Ramsey Tanduhay ang iyang gikuan sa billboard. So layo pa ka makita nimo kay dako jud siya kaayo. And ang mga billboard sa pagkakaroon is dili na gyud siya ingon nga kanarang murag kanang mura ra siya bitaw si tawag kaning slide nga kaning paper nga gipadako lang siya sa pagkakaroon ang billboard nila kay kuan na siya graphic na siya naa na siya mura na siya lead naa na siya kanang mga siga-siga ang billboard karon sa Manila. So sa una ang billboard makita nato mga picture lang gyud na siya nga mga dagko kaysa nga tanan. So bisag unsa ka kalayo makita na gyud nimo. So sa Davao, when you visited Davao, so makita kag mga billboard. So another one, we also have books. So books belong to print media. It is the oldest kind of print media. Books are not limited to give knowledge, but they also provide entertainment to its audience. So dili lang, we are not talking here na book, it is limited to textbook nga naa lang sa ato ang mga eskwelahan makita or sa library. But we're talking here sa any kinds of books nga pwede siya pang romance, just like pocket book, pwede po siya katong books nga nagaunod og mga luto-luto. So mao ni siyang ginatawag nga books. Pero sa pagkakaron, murag dili na jud kay siya popular no, pero sa mo ang kabataan sa una, we are
we are fan of collecting pocket books, so mga gagmay nga books unya na ato siya mga kuan dito, mga say tawag ani kaning mga naay mga storyline, mga kuan, mga love story ang imong mabasa. So mao na siya. Then another one, we also have brochure. It gives information about a certain company or an organization, and it usually brochure are for giveaway so that brand can be remembered by people. So, kung moadto pud ka og kanang just for example no, naa may mga brochure bisag di na ka moadtog Davao. Actually sa Davao naay mga daghan ingon ani mga brochure panghatag anang dalan-dalan. And one of the example of brochure kay kanang mga catalog sa Natasha, kanang mga brochure sa Avon, brochure sa usa pa na mga brochure aning mga uban company gani kaning Natasha, Avon, mga Tupperware, no, mga ingon nga brochure kanang pagbasa-basa nimo kay makita nimo dito kung unsay mga product sa isa ka company. So mao na siya no, di mao na makita nimo sa brochure or kung dili siya product naa man po'y brochure sa una ang mga schools. So dito nakasulod sa brochure ang unsa nga mga courses ang gi-offer sa isa ka school. So mao na gamit po na nila ang brochure. And they also have the flyers. So mostly used by small brand to help them build their name to the industry. Industry. It is usually distributed at mall, exhibition, event, or parties. So kung moadto ka dinhig Tagum, kanana sila i-promote nga mga haplas, mga kung unsa-unsa pa man na dinha or kung moadto kag Davao, usually daghan kay nagahatag og flyers. Ginata, ma'am, naami kuan, naami buy one take one nga haplas, ma'am, naami ingon ana. So makita ninyo dito sa haplas ay sa ilahang flyers ang ilahang product. So kani siya pwede pud ninyo siya mahimong advertisement since you are an entrepreneur student and sooner to become entrepreneur and managing your own business. So you can also use this as your means of means of informing the society about your product. Okay? So we also have the direct mail. It is used by small businesses to develop awareness to the consumer and generate lists of the product and services for advertiser. So pag mo kag direct mail sa una, ang mga company is naga-randomly they wrote mail unya katong ubang mga balay manggod sa una is naa sila mga mailbox nga ginatawag and ipangbutang na didto so katong mga tao didto sa katong nga balay mag-adto po na sila sa ilang mailbox tan-aw nila o naa sila sulat nga gikan aning kumpanya nya katong nga sulat is dili to sulat nga der kuan ana so ang nakasulod ana nga sulat is kung unsa ang ilahang product ma-aware ang tao naaday product nga ingon ani nga sabon naaday ingon ani nga product ingon ana so ang tawag ana siya is direct mail. So we also have what we call yellow page. Yellow page show arranged list of an ad information and are easy to scan by customer according to product and services available. So naana din ha sa yellow pages ang location, phone number sa tuang ay sa isa ka company and business hours niya, the special features and the discount, etc. So sa una, dili pa man uso ang cellphone, naaputay ginatawag nga telephone before ang cellphone. So sa telephone, naa siya mga directory. And sa likod anang directory, naa din ha ang ginatawag nato nga yellow page. And it is literal nga yellow talaga ang kanyang page. Yellow na siya. Imo na siyang paklion, halimbawa mangita ka nga kinsa man tong namaligya og kuan oy kanang just for example antipara tan-aw na nimo didto na anay na naka na siya naka ABCD type gyapon na siya for example antipara so mangita ka dito sa antipara yellow page ang tawag ana so makita nimo didto kung kinsa ang mga namaligya og antipara so that is one of the techniques of entrepreneur to advertise their product isulod na nila sa yellow page ang ilahang mga product. So dito makita na nimo sa yellow page kung unsa ni siya nga company, unsa ang asa man ni nako siya makita, unsay telephone number ani, unya unsay mga business hour ani. Just for example, mo open sila alas 8 to taman alas 5, ug unsay mga special features nila ani sa antipara nila. Kumbaga pa antipara banin nga pag mugawas ko mahimo na siyang sunglass,
Kuya pag mosulod ko mahimo siyang ang reading glasses o kanang yun ana. And then makit-an po dito kung unsa ang mga discount. And then kung gusto pud ka nga dili na lang ka mulakaw sa ila since you already have their telephone numbers and you already have your telephone at your home, pwede po nimo sila tawagan to inquire. So mao na siya ginatawag no yellow pages. So naa po tay ginatawag nga outdoor advertising. It is a directional marker to point customers toward the businesses as its strengths and come into two form with our billboards and transit poster. So pag moingon tag outdoor advertising, makita nimo ni siya sa mga dalan. Just like for example, kung moadto kag Tagum no tapos halimbawa ako na ako'y laundry shop. So diri sa kanto magbutang ko diri Mary's Laundry Shop 5 meters away, 5 meters ahead ana. Tapos tudlo ko dito arrow. So katong gusto pud magpalaba may ana aday diri aso diri day ang dalan. So pag abot na po dito sa kanto na pud another dito post ay bill nga Mary's Laundry Shop 1 meter ahead. Ngin ana ha. Mao na siya ginatawag nga outdoor advertising. It is kenda a small guide or mura siyang map nga makabalo ang customer kung asa dapit ang imuhang business. So mao na siya ginatawag nga outdoor advertising. Okay. So, we have here the death of print media. So, pag moingon tag death, di ba? Namatay. Murag namatay imong negosyo. Kumbaga pa, ang imong negosyo na bankrupt, murag wala dili na siya halinon. O ingon na siya ang mahitabo. Okay? So, the slow death of print media is evident to the current generation. Diba, tinuod, kung ingon ako kagaina, kung sa una kay halinon kay newspaper, karon dili na siya halinon. So, naglisod na ang tag-iya ato. Naglisod na ang kung kinsa man ang mga tag-iya ato. The hardbound books are now turning to e-books and Kindles. And newspapers are now flashed into screens of our devices. Right? Kung sa una, mahilig pa ta magpalit og libro, karon hago na para sa tuang libro. Ano, maglibro-libro pa man nga naaman si Google, naaman si e-book. So, ang mga libro, gipang-upload na lang nila kay e-book. Kay isa ka click lang nimo makita naman nimo tanan nimo ang ginabasa. So, kumusta naman ang naganegosyo og mga libro? So, matik, masirad-an ang ilahang negosyo. So, dapat, if you were a entrepreneur, you should be flexible enough to adapt the changes and ibagay, kumbaga pa, ibagay nimo ang imuhang negosyo kung unsa ang trend karon. That is why, ang mga entrepreneur nga naga-hardbound sa una, they uploaded their business or they uploaded their works, which is the book, they turn it to e-books, electronic books. They upload the version of their book to the media using internet para ma-adapt nila kung unsa ang trend, kung unsa ang gusto sa mga tao. So, the current generation is attached to the continuous innovation and development and technology, and all changes and technology make almost everything faster. Diba? Tanan nga mga changes sa ato ang technology is to make our life easier and to make our life faster. They want us to be comfortable nga dili na maglisod-lisod. Mauna siya ang pinaka gusto nga mahitabo bantog nga naatay mga innovations ato ang technology. Through this connectivity with the world is good at the same point, of course, that we don't have the advantages, and on the contrary, this may sacrifice the quality and punctuality of the news that people may receive. Okay? Naa siya, we should always remember that there should two sides of the technology. We have the good side, the good one, and the bad one. So, naa siya'y tabang sa atua, naa po siya'y disadvantage. Naa siya'y advantage, naa'y disadvantage. Ingon ana lang gina siya. And for you as a student, you should know the advantage and the disadvantage for you to be aware kung unsa ang dapat nimong buhaton. Kay kasi tanan nga sobra is makadaot. So dapat naalang ka dito sa level. You know the disadvantage, you know that makadaot na siya sa kuha, so dili na ko ani, so para for you to become aware. Okay? So we also have here the types of broadcast media. So pag mo yung broadcast media, mao ni siya tong mga naga-announce, mao na nitong mga mga announcer. Dili na ni siya print media. Kung dili makita naman ninyo og madungog.
dili lang ingon nga kanang makita lang nimo siya with letter kun dili naa na siya voice. So we also have the television and the radio. Mo ni siya ang mga types sa broadcast media. So the television is a source of information and entertainment. It is being used as a medium of promotion by companies and brand with their advertisement. And until now, television is buhay na buhay pa naman. But sad to say, si radio medyo takilid na. It is a premier medium of dissemination of news and dissemination of news information to the mass audience. It was wide scope and rich as long as the radio has signal to connect with. Just like television, radio is being used by advertisers to promote their brand. So, sa unang panahon, kung wala pa'y television, si radio ang naa. Atong mga katigulangan sa una, nagadala na sila radio dito sa just for example sa ilahang uma, nagabitbit na sila radio. The purpose is to entertain them kay naa man ay mga drama-drama, and then nagasulod po din ha sila katong mga advertise sa mga haplas sa pamaol, naa na din ha sa radio. Madunggan na siya sa una. Then naa po din ha ang katong known nga radio broadcasting company, which is the DZRH. They are known for delivering news to disseminate information to their audiences. So sa radio na siya. So pag moingon kag radio, wala kay makita nga tao. So voice lang tanan, voice lang, pero ma-entertain po ang mga katigulangan sa una. But then it comes na television mas more nga entertaining kay makakita naman kag tao. So naa na to sila Noli de Castro, sila Corina Sanchez sa una, sila wala pa man si Baron katong gipulihan ni Kim Atienza. So mauna sila sa una ang mga source of information, and na dito na na-discovered ang mga artista, na anay mga artista kay they also promote entertainment, na po yung mga drama-drama sa TV, like diba tong mga sa unang mga drama, and until now ginatangkilik lang gyapon siya sa mga tao. And most of the entrepreneur, they want to endorse their product by the artist. Kay kung mga artista, mga gwapa man kayo niya, kung nakay sabon, so ang mga artista imong ipa-endorse ana. So kani pong mga tao mini man pud ni gwapo gid si kuan. So mo ano gid sila, mukuha pud ato nga sabon bisag dili dayto effective sa ilaha. So mauna siya ang mga ginabuhat sa mga entrepreneur to gain more customers, to attract more customers into their company, diba? Para mulambo ang ilahang kumpanya, maka-profit sila og dako. So they use the advertisement in the broadcast media, both radio and television. They use that to gain more customers. Okay, so we also have music industry. Music industry is the business of making music. Artists who create music, perform, record, and manage a profit-making business music. Behind the music, history makers are the finest songwriters and composers. Songwriters pictures each song with their emotion and feeling the world and meaning of the song. So naana po din si music industry. So sa radio, ang music industry is nakilala talaga siya sa radio before sa television. So we also have those mga person that is compassion to write music, and they are called composers. So si composers, kung gwapo po siya tingog, if he or she is talented enough, then he can song or he can perform what he or she composed. But in some reason, there are tendencies that si composer is he or she might be talented to compose a song, but he cannot sing what he composed. So ilahang trabaho is nagakuha silang artist to perform their songs, and when it is perfectly created na, and when it is perfectly nahatagan na nila siya og kanang tono, then they will launch that. And mauna siya ang mga dako nga business sa music industry. So asa man na nila i-launch? Syempre i-launch na nila sa mga radio, sa mga television to gain or to make kanabitang mga listeners to tangkilik their music. So mao na siya ang mahitabo, no? So music industry
is also a business. So dili lang siya ingon nga kanang music lang din ha. So naga-earn na sila og money through launching their music by the help of broadcast media, which is the radio and the television, and also by the help of the artists, of course. And we also have here the history of music industry. So music industry began in the World War I and II when radios became available to families. And it wasn't taken that long to produce an entertainment source. It was on 1923 when the first radio advertisement was broadcast. So ang first radio advertisement, always remember it was broadcast in 1923. Music industry caught a lot of attention and began to produce more music and artists. The live performance and other musical record become a profitable income for producer and artist. For years of successful strategy, more artists and producer continue this method. So, as what I've said before, music industry is a big company that earned money. So, it composed of a composer, a songwriter, an artist that performed the song, and then as a people kana bitong naa tay mga fans na punta nila, di ba? When they go out for concert, they sold tickets, ang uban millions of tickets, mao na siya mga million, mga thousand, unsa pa na dira o pila ba na ilang mga ticket dira. And kani pong mga tao kay mupalit po na siya og mga ticket nila. So asa man na padulong, so sa ilaha gyapon, so mahimo na nilang profit. That is why ang music industry naa lang gyapon sila until now. Dili sila mawala ang music industry, and they also mas nisikat pa gani sila kay mas daghan naman ang artist karon nga na-discover, right? So we also have the music incorporated with current technology. So they are flexible enough to adopt the technology kay wala lang sila, dili lang sila nimo dito makita sa television, and not just that you will hear their voice and radio, but also they incorporated their business into the current technology. They adapted their business to what is trend or what is halinon para sa mga tao karon. So okay, we have now the Google Play Music. So when we say Google Play Music, it is music, we can access this by the use of internet. So it is a free subscription that is available in two platforms. So we can access this through our Android phone and iOS phone. So katong mga Apple phone, mga Android, so maka-access ta ani. Pero kung katong phone na to is Nokia pa sa unang panahon, Nokia 3310, Nokia 5110, so wala na ni Google Play Music. Okay? So this application allows to upload up to 50,000 song with good background listening. So dili siya karat. Kung moingon tag radio, pag mag-ingon tag radio nya mag-tune in ka sa isa ka station, kapag dili kaayo gwapo ang atoang signal, mahimo siyang kanang karat siya, di ba? Dili good ang atoang background. So while sa Google Play Music, kapag naatay ka ng gwapo nga internet connection, wala kay madunggan nga karat, 'di ba? So we have that good background listening. So we can download it, and there is an ad-free music. So mo ni siya si Google Play. And then we also have the Apple Music. So kisa naman yung mga Apple Music kato, syempre itong mga Apple ID. It is not a free subscription after all, and its subscription start at 10 USD or $10 per month. So na kay ginabayaran kapag nag-subscribe ka. Sa US na siya ha, and in the Philippines. So parehas lang, same ng si US o si Philippines. So kung pila man ni si 10 US dollar, i-times na nimo kung pila ang dollar rate sa Philippines is for example 56. So 56 times 10 mo nimong bayaran every month. So this sometimes package on the customer's telecom subscribers. So pwede pud siya nga, just for example, kanang subscriber ka ni Globe. So basig na yung mga free din ha. So maka-subscribe ka sa Apple Music. So another one, this is very popular, and I know that you all know
and you can access this one. We have here the YouTube Music. It is a free subscription application that gives the background listening, with a premium subscription that allows to listen more than 200,000 songs and video. So, di ba, very accessible sa Philippines. Si YouTube is the number one or the top kuan siya, the top music kuan sa ato kay di ba kung natay gina-search, natay gusto i-download, kay dira na ta kay YouTube Music. But then sa una kay pwede pa man mag-download pero karon is limited na lang ang pwede i-download sa YouTube. Na siya bayad kapag i-click nimo ang download na nakabutang dito subscribe to premium, subscribe to blah blah blah, so ingon ana no. So pag mo subscribe ka automatically you will pay. You will pay a certain amount for you to get what you want music to be downloaded, di ba? So mo ni siya YouTube Music. So we also have the Spotify. It has same functionality that allows to stream single track and entire album of the singer and has an option to create a custom playlist. It has over 80 million subscriber with 40 million track. So si Spotify, sikat man pud siya diri sa Pilipinas, but dili kay siya sikat when it comes to sa mga bukid-bukid na nga port, maybe sa mga big city they use Spotify katong mga medyo dato-dato, di ba? Naga-Spotify ko sila. Okay? Pero ano gud siya dinhi, daghan po siya subscriber ang Spotify diri sa Pilipinas. So dili lang ni kani ang ato ang mga kuan ang ato ang mga music current music technology. Daghan kaayo ni siya. So this is just a sample, and I know that medyo ang familiar lang jud sa inyo dinhi is kaning 1 2 3 4 upat nga naguna. Ang uban ani is dili na mo familiar siguro ani. Naa tayo ginatawag nga Shazam. Dili ni siya familiar diri sa Philippines. So Shazam, it is a music application, app gyapon siya, that has music detection skills with recognized songs and television show with option and lyrics. This application is not standalone and works with other streaming such as Amazon Music, Spotify, Apple Music, and more, and has a real-time chart. So si Shazam, kapag naamo ingon ani, download ninyo, then makita ninyo dito ang inyong music and naay mga lyrics. Pero dili siya solely nga isa lang ang nagapadagan ani nga app. Naka-incorporate siya kay Amazon. Para sa ako ang gingon gayna, naka-corporate siya kay Amazon Music, kay Spotify and Apple Music ug daghan pa. Okay, mao na siya si Shazam. Another one, we also have the Amazon Music. It allows user to access free songs and create a cloud player library that can upload song and purchase song up to 50 million. So, kung mag-subscribe ka, pwede pud kano kung halimbawa mag-download kag Amazon Music, nya daghan kay gusto gyud mo paminawon ng mga kanta din So pwede mo siya paliton. Maka-access ka, you can allow access free song, pero kung gusto ka nga pwede mo siya i-play nga offline, so pwede mo siya paliton. Kung palit ka og music sa ilaha, ingon ana, then you can download it in your phone. Ingon ana siya ha. So we also have the 8 tracks. It is a free subscription that access song and create a playlist where the user can handcraft and play the list of song in every occasion. So free subscription ang 8 tracks, and then you can also create playlist and play the song in every occasion. So pwede ka pud mo download aning 8 tracks kung gusto nimo siya, kay free man niyang subscription. So I don't think if this is we can download it through Play Store, or maybe you can try kay dito siya, kay free lang siya. Then we also have TuneIn Radio. It is a music application that offers a BB of local content, demand streams encompassing sports, news, talk shows, music, and current event, among other Steelers offering. It can access more than 120,000 live radio stations around the world. So nindot po ning TuneIn Radio, no? Kung naa kay application nga ingon ani, so you can access. Dili lang siya nimo kay, di ba, kung natay radio dinhi, ang ma-access ra nato is katuramang naa diri sa local nga maabot sa tong antena. But then kung naaday kay TuneIn Radio, tibuok kalibutan imuhang ma-access nga mga radio station. So dili lang siya more on nga maka-access ka sa mga radio nga kanta-kanta lang ilaha. So naapod ni siya yung mga radio nga it talks about sports. Kung mahilig ka sa sports, so makabalo ka unsay mga trends sa tibuok kalibutan nga mga sports, mga news around the world. It also hold talk shows, different, dili lang diri sa local
or dili lang diri sa ato sa national nga mga artists, but it is more on pwede pud ka mo pili international artist talk shows. We also have music, dili lang kay Pilipinas, dili lang America mga English nga music, but it also has music all around the world. So nindot po ni siya ang TuneIn Radio. Another one, we have the SoundCloud. So naman ni siya yata sa mga phone, murag naka-install na ni daan, murag na mga ingon ani ang uban mga Android and iOS phone. It is an application that allows to search a wide range community of bands, podcasters, musicians, and many more for new artists to follow. Listen to songs in your feed and even record and post own video to retain the hallmark of site. So sa SoundCloud, pwede ka maka-record og sarili nimo din nga mga kanta. And wala makialam sa imo kay imuha man na. So another one, we also have the Pandora. It is a music stream application that uses the advanced algorithm in specifying the tracks and artists. This is not available in the US at the moment. So si Pandora, kung moingon ta no, this is not available in the US kasi yung ibang bansa manggod is they don't allow certain applications. Just like for example, TikTok is banned in this country, pero dili sa ato kay okay siya. Sa ubang country dili siya okay, na mga ingon ana ba, and kanang nagdepend na siya sa balaod nga ipatuman. Pero diri sa Pilipinas kay murag okay ra man tanan, so dawat-dawat ra ta diri bisag unsay naa. So sa ubang nasod kay ginadebatehan nila didto nga si TikTok dili na siya diri kay makadaot na siya, makakuan mao ni mauna, so imban na siya dinhi. O ingon ana. So same thing as Pandora, giban siya sa US. So dili siya, wala siya sa US karon, pero I don't think okay ba siya dinhi sa Pilipinas. And we also have the Tidal. It is a music application that designed for the audio aficionado with more than 60 million lossless quality tracks, and offline mode, quick access to music video, tailor-made suggestion, and in-depth interviews. So nindot po ni si Tidal nga mahimo nimo siyang ma-download sa inyong phone kay you can open it without internet kung naka-download na mo sa iyang mga musics. Okay? So that's all. And I hope that you will view this video. You will finish to view and understand what I'm talking here, since we're going to have our first quiz next week, next face to face. And I hope that you will get a high score. Of course, I'm aiming for that. And before I will give you the quiz, I will review this lesson for you to for those student na dili kay siya makasabot sa akong mga video recording or whatsoever, for him or her to grasp the lesson. Okay? So have a good day ahead, have a blessed week ahead. Okay? That's all, and thank you.